Alright. Ito na yung second natin. Alright, welcome once again sa natin sa second na webinar. This is about web content accessibility guidelines. So parang ang bilis nung nung isang buwan na nakalipas since nung first first webinar natin, yung introduction to web accessibility. So konting recap lang. Natutunan natin yung basics ng web accessibility. We learned na ito yung practice ng paggawa ng website, ng apps, documents na accessible sa lahat, and especially sa mga tao na merong disabilities. Nalaman natin kung sino yung mga primary people na yun na nagbe-benefit sa web accessibility. Bukod dun sa lahat sa atin, actually lahat naman tayo nagbe-benefit sa web accessibility, pero sila talaga yung primary na target kung bakit ginagawa kung bakit ina-apply natin itong web accessibility. So nalaman din natin yung importance and impact ng web accessibility since marami na yung ngayon, kumbaga yung advancement ng technology masyado ng mabilis ever since mga 10-20 years ago. So maraming mga services, maraming mga information yung lumipat na from physical location to online. So merong iba na parang may branch lang sila na online, pero merong iba na lumipat na entirely to online platform. And we would think na yung ganung setup is mas magiging accessible sa maraming tao, di ba? Kasi hindi mo na kailangan pumunta dito sa ganito, hindi mo na kailangan mag-commute. Pero ang nangyari, mas minsan hindi nagiging accessible. Kasi wala na ngayong physical, tapos yung online version hindi pa ma-access ng ibang users. So mas nawawalan ngayon ng access yung ibang tao. Ayan. May konting commercial lang, nag-brown out dito sa amin. So, ayan. Mukhang hindi ko kayo maririnig kasi namatay yung aking speaker and I don't have time to get my earphones. Pero anyway, pag may sabihin kayo, chat nyo na lang, okay? Mababasa ko naman sa chat. So, type 1 pala if you can still hear me. Tingin ko naman naka-on yung microphone ko pa. Okay. Okay, very good. Ayan. So, nalaman din natin yung impact ng accessibility. Thank you. Nalaman din natin yung impact niya sa atin, sa mga users na merong disabilities, also sa mga businesses, sa mga organizations na merong mga websites. So, sa kanila, sa mga business owners, pwedeng tumaas yung bottom line nila, mag-increase yung bottom line through conversions, increase ng audience growth, and sa mga users naman, especially yung mga taong may disabilities, nagkakaroon sila ng access dun sa mga information or services na pwedeng dati is wala silang access or wala silang way to avail ng mga ganong klaseng services. So, at the same time, yung brand recognition, yung brand image ng isang company is gumaganda among the community ng businesses and also community ng mga users. Ayan. So, para naman sa ating mga web content creators, yung tayong mga gumagawa ng design, tayong gumagawa ng websites, nagsusulat, paano naman natin kaya masisigurado na yung ginagawa natin ay accessible? Or if may ginagawa na tayo and may nagsabi, hindi yan accessible, how will we know kung paano siya gagawing accessible? So dito na pumapasok ngayon itong WCAG or Web Content Accessibility Guidelines. So from here on out, tawagin ko na lang siyang WCAG kasi mas madali siyang i-pronounce. Pwede naman siyang WCAG or WCAG or WCAG. So it's all the same thing. Essentially, it's just
Web Content Accessibility Guidelines. Ayan. So itong WCAG, it's a set of guidelines na nagpo-provide ng standard para yung web content ay maging accessible and ma-meet yung needs ng individuals, iba-ibang organizations, and governments. Kasi itong WCAG, international standard siya. Hindi siya batas, pero yung ibang, maraming mga bansa, yung ginagawa siyang reference, ginagawa siyang standard ng accessibility. So kung gagawa sila ng legislation na gusto nilang i-mandate na ang mga websites dapat accessible, ang ginagawa nilang reference dapat ay naka-conform sa WCAG guidelines. So it's a standard for web accessibility talaga. Ayan. So itong WCAG, ni-explain niya kung paano gagawin accessible yung iba-ibang content ng ating websites, ng ating apps. And when I say content, hindi lang siya yung text, hindi lang siya yung image, hindi lang siya yung mga videos. It also refers doon sa code. Ayan. So under the hood ng mga websites, kasama yon sa dapat accessible din. Ayan. Sino nga ba yung gumagawa nitong standards na to? So there's this organization na ang tawag sa kanya is W3C or World Wide Web Consortium. So sila yung gumagawa ng mga standards sa web. Yung HTML, sila yung gumagawa niyang standard na yun, HTML5, CSS, and marami pang ibang mga standards sa web. So ang founder niyan is yung inventor mismo nung internet, si Sir Tim Berners-Lee. Ayan. And isa siyang organization na binubuo rin ng iba-ibang organizations worldwide. So mga for-profit, mga non-profits, siya yung bumubuo dito sa W3C. So kagaya ng Microsoft, IBM, Intel, Apple, yan, mga ganyang organizations. Tapos, sa loob ng W3C, merong tinatawag na WAI or Web Accessibility Initiative. So ito yung kumbaga subgroup na gumagawa ng mga web accessibility guidelines. So yung WCAG kasi, isa lang siya sa web accessibility guidelines. So may iba pang mga guidelines for accessibility na ginagawa ng W3C. So isa dyan yung, halimbawa, accessibility guidelines para sa mga browsers, ang tawag doon yung UAAG, User Agent Accessibility Guidelines. May isa pa, yung ATAG, which is Authoring Tool Accessibility Guidelines. So para naman yun sa mga CMS, sa mga HTML editors, kung itong WCAG, ginagamit siya para yung mga tao may disabilities is ma-access niya yung content sa internet. Yung ATAG naman, ginagamit siya para dun sa mga authoring tools, like halimbawa yung WordPress, dapat sumusunod siya dun sa sa guidelines ng ATAG para yung mga tao may disabilities makapag-create ng content, hindi lang mag-consume. 'Di ba yung WCAG, tinutulungan silang ma-consume yung content. Yung ATAG naman, tinutulungan silang makapag-create ng content. 'Di ba? Ayun. So, under ng WAI, merong group na AGWG or ayan. Sorry. Ayan. Accessibility Guidelines Working Group. So ito yung group na ang trabaho nila mismo is yung paggawa ng WCAG. So ayan sila. So under sila lahat ng W3C. So yung WCAG merong standards or kumbaga siya yung versions. So yung first version na release nung 1999, yung WCAG 1.0. So ang focus niya mainly is HTML. Tapos na-introduce din dyan yung mga levels of conformance which we will discuss in a bit. Tapos nung after mga 9 years, na-release itong WCAG 2.0. Overhaul siya nung first version. Tapos instead na HTML content lang yung covered niya,
lahat na ng digital content is covered niya. And na-establish na rin dito yung 4 principles of web accessibility, which we will discuss then in just a bit. Ayan. Tapos, noong 2018, na-release naman itong WCAG 2.1. So, may mga ano pa rin siya, yung WCAG 2.0 pa rin siya, pero may mga nadagdag na mga additional guidelines involving yung mobile technology. Kasi isipin nyo, from 2008 to 2018, ang laki nung naging jump diyan nung advancement ng technology ng mobile, ng mga cellphones. I remember nung 2008 parang hindi pa masyadong yung mga touchscreen. Parang 2008 keypad pa rin yung cellphone ko niyan ata. Kayo ba anong mga cellphones niyo na niyan? Parang nagbo-board exam yata ako nitong time na to. So hindi alam ko hindi pa masyadong advanced yung ng cellphone natin yan. Pero ngayon halos lahat na ng cellphone naka-touch screen na, di ba? So nagkakaroon din ng yung pwede mong baguhin yung orientation, pwede naka-landscape, pwedeng naka-portrait. So itong WCAG nag-adapt siya sa mga ganong klaseng advancement sa technology. Ayan. And currently ito yung standard na recommended ng W3C. Itong WCAG 2.1. So usually kapag may mga clients tayo na gustong gawing accessible yung website nila, ito yung standard na nire-request nila. Although yung ibang mga legislations naman, I think sa Pilipinas ang na-refer na WCAG standard is 2.0 pa rin. So alam niyo naman dito sa atin. Ganyan talaga. Pero this year, 2023, na-release hindi pa siya na-release actually, for finalization pa lang itong WCAG 2.2. Pero while hindi pa siya yung recommended na standard, ini-encourage na tayo na i-adapt na yung mga yung mga additional guidelines. So may update din siya mga additional guidelines, particularly about sa focus outline. Na-discuss ko ata yan dati nung sa intro. So yung focus outline, ano pa mga yung also covering yung people with cognitive, learning, and language disabilities. Ayan. So this year yan. And in the works na yung draft ng WCAG 3.0. So based dito sa sa mga timing nitong mga previous na standards, nakikita nyo mga around 10 years ang pagitan ng pag-release ng new standard. So we can expect siguro mga 5 years ito or even 10 years din. So wag muna natin siyang pakaproblemahin ngayon. But this is going to be an overhaul din ng WCAG. So by this time siguro medyo mawiwindang tayo ng konti kasi nabago yung structure, yung mga guidelines siguro. Ayan. Pero wag muna natin siyang problemahin ngayon. Ayan. So dito sa sa WCAG, meron siyang levels of guidance. Ayan. So from very general principles down to very detailed and specific techniques kung paano gagawing accessible yung web content. Ayan. So punta tayo dito sa first. Ito yung principle. Siya yung kumbaga foundations ng web accessibility, as I mentioned kanina. Gumagamit tayo dito ng acronym na POUR o P-O-U-R, stands for perceivable, operable, understandable, tsaka robust. Ayan. So discuss natin yan in a bit. Next na level is yung guidelines. So di ba web content accessibility guidelines, ito yung kumbaga siya yung nagse-serve as framework nitong ginagawa nating web content accessibility. So meron tayong 13 guidelines na distributed among the 4 principles. So ayan. Some examples ng guidelines, yung text alternatives, keyboard accessible, seizures and physical reactions. So marami yan. Puntahan din natin mamaya. Next, under ng guidelines, meron tayong mga tinatawag na success criteria. So itong success criteria,
ito yung checklist, kumbaga. So kung nandun kayo sa first webinar natin, na-mention ko doon yung checklist. So may mga nag-request pa ng nung checklist na yun kung pwede daw sila makahingi. So ito na yon yung checklist na sinasabi, success criteria, and bigyan ko kayo mamaya. So meron tayong yung mga success criteria na to, meron tayong levels of conformance, ma-explain din natin yan mamaya. Ayan. Kasi kailangan yung levels of conformance na yun to meet the different needs ng mga tao, ng mga organizations na nangangailangan ng web accessibility. And sa different situations na din. Ayan. So ito yung mga tinitest kung naka-encounter kayo ng term na web accessibility audit. So ito yung checklist na ginagamit para i-check yung website mo. Halimbawa, itong first item, titingnan kung na-meet ba yun nung website mo. So kapag na-meet niya yun, ibig sabihin nag-pass siya dun sa criterion na yun. Ayan. And it goes on hanggang makita natin kung saan yung mga items na hindi nakapasa yung website mo. And yun yung aayusin. So ganun yung manual audit ng web accessibility. Ayan. Under naman ng success criteria, meron tayong mga tinatawag na mga techniques. So ito yung mga documents, mga articles na nagtuturo specifically kung paano mo ma-meet yung success criteria na yun, paano papasa yung website mo sa success criteria na yun. Meron tayong tinatawag na sufficient techniques and advisory techniques. So yung sufficient, from the word itself, na kapag na-meet mo itong technique na to, ibig sabihin, okay na siya dito sa conformant na siya dito sa success criterion na to. And then meron namang mga advisory na hindi siya required pero encourage siya if you want to go like beyond dun sa ni-require. Para siyang doing extra. So pwede, ito kasing mga advisory technique pwedeng based siya sa sometimes sa technology na hindi pa stable. So hindi siya talaga yung kumbaga it's a level lower than sufficient techniques. So kahit gawin mo siya, hindi mo siya maka-count as mapapass yung success criteria. So dito rin sa sa techniques, nakalagay din dito yung mga failures. May mga articles din diyan na sasabihin niya or enumerate niya kung ano yung mga bagay na pwedeng mag-cause ng barriers sa accessibility. So, dun mo rin makikita kung paano nag-fail yung website mo sa dito sa specific success criteria. Ayan. And to better understand itong mga levels na to, ito pakita ko sa inyo to. So, may tayo dito. Ito yung visualization ng levels of guidance ng WCAG. So may screenshot ako dito ng outline ng first few items ng WCAG, listed hierarchically ito. So number 1, nandiyan yung perceivable. Ito yung first na principle natin. So 'di ba, ito yung mga levels, no? Principle, guidelines, success criteria, and then yung techniques. Ayan. So ito yung first level. Number 1, perceivable. Ito yung principle. So under ng perceivable, meron tayo diyang mga guidelines. So ito, 1.1, text alternatives. So ito yung guidelines. And under ng guidelines, meron tayo mga success criteria. So under ng text alternative, meron lang tayong isa, which is yung non-text content. And then under nitong non-text content, nandiyan yung mga articles kung paano mo mamimit yung makakapasa dun sa success criteria na yun. And then the next guideline, so 1.2, time-based media. Meron tayong 1.2.1, audio only and video only, pre-recorded. Ito yung success criterion. And then again, meron ulit yung mga techniques kung paano siya i-meet. So mamaya bibigyan ko kayo ng nung listahan ng lahat nitong nitong guidelines na to. Ayan. So 1. Hanggang 4 ito, 4.1.3. Ayan.
Tapos na-mention ko nga, ito yung mga tinitest. Ito yung iisa-isahin eh. Ito yung mga success criteria na to. Itong may tatlong value. So 1.1.1, so i-check ito. I-check yung website mo against dito sa success criteria na to. Pag okay, so pasado ka dyan. So moving on to the next item. So ganun yung isang way ng pag-check ng conformance sa WCAG. Ayan. So next, let's go dito sa levels. O na-mention ko ta kanina, itong levels of conformance. So meron tayong 3 levels of conformance sa WCAG. So merong A, ito yung minimum na minimum effort kumbaga. Double A, which is yung standard, ito yung usually tina-target ng mga websites na maging compliant or conformant yung website dito sa standard na to. Tapos merong AAA advanced, which is medyo mahirap ma-achieve kasi maraming mga success criteria na maraming constraints. So kumbaga hindi mo siya merong technically mahirap gawin, merong madaling gawin pero logistically hindi siya ganun ka-practical. So halimbawa yung mga videos mo lalagyan mo ng sign language. So level AAA na yung ganun. While dito sa lower levels, ang kailangan lang is yung transcript at saka yung captions. Yan. So sa AAA, ni-require niya na may mga sign language. So mahirap namang ma-meet yun kasi for one, gastos. Kasi syempre mag-hire ka ng mag-sign language. Unless marunong ka, then you can record yourself doing the sign language. Mas maganda yun. Pwede rin yun, logistically nga, matagal din mag-edit, mga ganong klaseng constraints. Baka napansin nyo din na ginagamit ko interchangeably yung conformance na term tsaka yung compliance. So, ginagamit ko siya interchangeably pero meron siyang difference. Kapag conformance, so ibig sabihin, siya more on self-imposed or voluntary. While yung compliance, you're doing it kasi mandated ka or required ka. Kung halimbawa, nagkaroon ka ng lawsuit na related sa web accessibility, so sinettle mo yung case na yon and in order ka ng judge na dapat i-remediate mo yung website mo to become WCAG 2.1 AA compliant. So ibig sabihin, kumbaga yung kapag compliance kasi you're just doing it to follow orders, parang ganun. So yung conformance naman, you're kind of pledging your organization or yourself na masunod itong standard na to. Ayan. So, yun nga, na-mention ko nga na kanina yung bawat isang success criterion merong level of conformance. Ayan. So, kung halimbawa, maganda may example. Halimbawa, sabihin ng client, I want my website to become WCAG 2.1 AA compliant or conformant. So, you can literally filter out lahat ng level AAA na success criteria. And kahit hindi mo nasundin yun, kahit hindi mo na gawin yung yung mga pinapagawa dun sa level A na success criteria. So kumbaga, ito lang naman talaga yung ni-require sa'yo. Pero ako, ang insight ko dyan, as much as possible, kung yung level AAA na success criteria ay kaya ko namang gawin and hindi siya masyadong effort, hindi siya masyadong hassle, I'll do it as much as possible. Kasi mas maganda yung mataas na level yung na-achieve mo. Ibig sabihin, nagiging mas maganda rin yung accessibility ng website mo. So, ito rin, since AA yung sinabing standard, di ba? Hindi ibig sabihin na lahat ng AA lang na success criteria yung dapat mong sundin sa checklist. I-include niyan yung lower na levels. So, lahat ng single A and lahat ng AA na success criteria, yun yung gagawin mo dapat. So, hindi lang lahat ng AA. Pag sinabing AA yan,
single A and double A, lahat yon gagawin mo. So kapag triple A yung kailangang i-meet, lahat na ng success criteria yan dapat. Kung single A lang, so yung single A lang na level. Ayan, kagaya nito. Ito, success criterion 1.2.4, captions, live. So level A, level double A lang siya. Yan, gagawin natin yan. Pero itong success criterion 1.2.6, sign language for pre-recorded video or audio, level AAA na siya. So hindi natin siya kailangan gawin. Pero again, yun nga, sa personal if you can, why not, 'di ba? Mas maganda. Ayan. So ito yung ito yung checklist ng WCAG. You can download QR code o kaya itong link. Ayan. Let me know if na-download niyo na, so you can open it para pwede niyo ring gawing reference and pwede niyo ring ma-review. Yeah. Let me know if na-download niyo na. Gumagana ba yung Hindi ko na-test actually yung QR code nito. Pero if hindi gumana, yan yung link. webaccessibility.ph/wcag-checklist. And konting disclaimer lang din, hindi ko na-audit yung na yan, yung PDF file na yan. So in case you find anything na hindi accessible or nahihirapan kayong gamitin, first of all, we apologize. And second of all, si Kat may ginagawa siyang binalandra ko na si Kat. May ginagawa siyang version na tawag dito, checklist, yung naka-PDF file din na pwede mo siyang i-check. And para kung halimbawa nag-audit ka, ma-mark mo as passed na kung okay yung website mo. Yeah. Na-download nyo ba? Nag-work yung link o yung QR code? Ayan, okay. Alright. Okay. Sige. So punta tayo dito sa sa principles of web accessibility. Actually ito na yung gagawin kong So hindi natin maiisa-isa lahat ng success criteria. Medyo marami siya and baka kulangin tayo sa time. So yan na lang yung gamitin yung kumbaga for additional review. Pero for this webinar, I'll go through it using itong structure ng ng principles of web accessibility, itong PUR. Okay. So understanding itong pag naintindihan mo itong principles na to, itong apat na principles, perceivable, operable, understandable, and robust, you're in a good place na maintindihan din yung kung paano gawing accessible yung yung web content. Ayan. So magbibigay lang tayo ng mga some examples, very few lang actually yung na-prepare ko na examples dito. Pero ayan, nandiyan na sa inyo yung checklist and may link din diyan actually nung official na na WCAG guidelines. So andito yan, kung nakita niyo ba sa screen yung ito yung official na document talaga ng WCAG. So medyo siya talaga, technical and looks overwhelming kapag ito agad yung yung binasa natin. Pero complete. So nandito yung ito yung principle. And then ito yung guideline, 1.1 text alternatives. And then ito yung success criterion. So nakikita niyo yung level of guidance dito. Ito yung success criterion 1.1.1 for non-text content. Ito yung level of conformance. So level A lang siya.
Tapos ito yung mga ito yung mga techniques. So first may explanation siya, understanding non-text content, itong success criteria na to. So mas mahabang article siya para mas maintindihan natin kung ano to, kung ano yung kung bakit natin siya kailangang i-meet, kung ano yung reason, and then ito naman yung link kung paano natin ma-meet itong success criterion na ito. So lahat ng success criterion, ayan nandito, sobrang haba niyan, di ba? Hanggang dito. Ayan, 4.1.3. So lahat 'yan nandito sa site ng W3C. So may link diyan sa ninyo sa document na dindownload ninyo. May link diyan dito papunta dito sa document na 'to. Ayan. So punta tayo sa first na principle. So number one is perceivable. So dapat yung lahat ng users ng website mo, ng app mo, dapat malaman nila kung ano yung nasa page. So using their senses. So halimbawa, tayo typically dapat nakikita natin yung content sa page, di ba? So that is perceivable. So kung halimbawa non-sighted ka naman, so hindi mo makikita, di ba? So dapat using your other senses, dapat dun mo malalaman kung ano yung content ng web page. So using your hearing or using your touch, kung halimbawa parehas na blind and deaf, so using their touch naman, using braille keyboard, ayun. So kahit wala sila wala sila nung isang sense na yon, using their other senses, malalaman nila kung ano yung nandun sa page. So that's perceivable. Yun yung first na principle. So dun, kung pupuntahan niyo tong WCAG ulit, lahat ng guidelines at success criteria na nagsisimula sa 1, it falls under the perceivable na principle. So balikan natin itong Ayan. So nakikita nyo itong itong guideline na to, text alternatives 1.1. It falls under perceivable. So itong mga success criteria na to 1.2.1, 1.3.1, 1.3.6. So lahat sila falls under perceivable. Ayan. Basta 1 yung simula. Ayan. So let's give some examples. Ayan. Images have proper alt text. So konting activity lang tayo. Gawan nyo ng alt text itong na to, itong picture na to. So hindi ko muna sasabihin for the purpose of this exercise. So sorry in advance sa mga if you're non-sighted and you can see. Pero mamaya reveal din natin to. So for the others, ayan, type nyo sa chat yung alt text na pwedeng ilagay dito sa picture na to. Yan. Anyone else? Okay. Ayan. Ayan, thank you. So wala namang tama, walang mali. Pero ang mali diyan kung walang alt text, 'yon ang mali. Pero kumbaga meron tayong kumbaga this is a form of art din, itong paggawa ng alt text, just like designing, 'di ba? Medyo kailangan din ng konting art. So ito yung mga possible na ginagawang alt text dito sa picture na to. So itong unang example, which is a bit of a bad example, although tama siya, kapag in-audit kasi ito ng mga automated testers, hindi siya ma-flag as an error kasi meron siyang alt text, di ba? So ang nilagay niya dito, Steve Jobs, Apple, iPhone, iOS. Ayan. So usually ginagawa to ng mga nag-SEO. Alam niyo yun. Ito mga SEO kasi, so ang
focus nila keywords, keywords, keywords. So minsan ang tendency, yung mga keywords na gusto nilang mag-rank, ginagamit nila sa alt text. At akala nila makakatulong yun sa magandang ranking nung webpage or nung website. Pero sa perspective ng isang user na nagde-depend sa alt text or even ng search robots, hindi siya nakakapagbigay ng magandang context dun sa picture. Although magkakaroon ka ng idea, pero mag-iisip ka pa eh. O kaya baka yung word salad na binigay dun sa alt text is hindi siya intuitive, kumbaga. So, this is a bad example of alt text. Although tama naman kasi may alt text. Merong okay na alt text, ang ginamit lang niya is Steve Jobs. So that's okay. Kumbaga, tama naman din yung nakalagay na alt text, di ba? Kasi Steve Jobs naman yung nandun sa picture. And then meron tayong example ng good alt text, founder of Apple, Steve Jobs. So may konting description sa kanya. So kahit nabasa nila yung Steve Jobs, baka hindi nila kilala kung sino yun. So may nakalagay na parang introduction, founder of Apple, Steve Jobs. And then best example, Apple founder Steve Jobs holding an iPhone 4. So aside from introducing or pagpapakilala kung sino yung nandun sa picture, dinescribe pa niya kung ano yung ginagawa dun sa picture, kung ano yung nangyayari dun sa picture. So nagkakaroon ng konting context yung picture. So imagine niyo if hindi nag-load tong picture na to, tapos ang nakita nyo halimbawa itong bad example ng alt text. So Steve Jobs, Apple, iPhone, iOS. May imagine mo sigurong picture dyan is si Steve Jobs, tapos siguro surrounded siya ng mga products niya na binibenta or hawak niya lahat. So ganun. So medyo close, di ba? Pero again, kung i-compare mo siya dun sa best na alt text, Apple founder Steve Jobs holding an iPhone 4. So, mas maganda yung image na mabubuo sa head mo based dun sa text alternative na yun. Ayan. So another example is videos and audios have captions and transcripts. Ayan. Itong example na to, isa to sa mga ginawa naming website ni Kat. Ito siya actually, work opportunities. So if you scroll down, may video dito. And sa baba ng video, merong text link papunta dun sa audio described video and transcript. So pag clinic mo yan, okay. So pumunta siya dito sa page kung saan yung video meron siyang transcript. And actually may rin to, may audio description din itong video na to. Hindi ko na lang ipe-play. Ayan, ito yung transcript. Ayan. So in case hindi ka nakakita, malalaman mo pa rin kung ano yung sinasabi dito sa or hindi ka nakakarinig, malalaman mo kung ano yung mga sinasabi dito sa sa video. So you can just read the transcript. And in a way, minsan kasi yung information na nandito sa video, halimbawa, ayan, 3 minutes, almost 4 minutes itong video. Meron kang information na gustong malaman. Halimbawa, napanood mo na to before and may tumatak lang sa'yo na piece of information na gusto mong maalala, gusto mong balikan. Kung wala tong transcript, ang gagawin mo, papanoorin mo itong buong video. While kung may transcript, madali ka lang maghanap nung halimbawa may term ka na natandaan or word ka na natandaan. Pwede mong i-search lang and makikita mo na kung saang banda dito sa video niya na mention yon and kung ano yung exact na quote na sinabi. So, yun yung isang use din ng transcript. So, even if wala tayong hearing disability, nagiging beneficial pa rin sa atin itong transcript. So another example, alt texts have enough color contrast and spacing. Yan. So kagaya nitong example natin, meron ditong text na blue and yung background niya is light blue din. So kapag
tiningnan yung WCAG AA standard, nag-fail siya. So if titingnan natin yung contrast ratio 3.43.1. So dito sa WCAG naka-specify dyan kung ano yung contrast ratio na pasado based dun sa level of conformance. Ayan. So sa AA, iba yung level. Sa AAA, mas mataas yung contrast ratio dapat. So pagdating sa AAA kasi nagiging limited na lang yung color combinations na pwede mong gamitin. So dapat high contrast talaga dito sa AAA. Ayan. Kasi mas restrictive nga siya. While sa AA, hindi siya ganun ka-strict. So mas marami kang magiging choices ng mapapagpilian na color combinations. So isa to sa mga tool na ginagamit ko rin sa sa WebAIM. So pwede nyo i-google na lang WebAIM color contrast checker. Ayan. Next example, links are easily distinguishable from surrounding text. Ayan. So konting activity lang ulit. So dalawang paragraphs yung nandito. Alin yung sa first look ninyo is alin dyan yung links. Ayan. Pakitype na lang sa chat. Yung blue font. Which one? Actually, kung titingnan nyo sa baba, meron ding blue font. Napansin nyo ba? Napansin nyo yung blue na font sa baba? Ito sa baba na paragraph. So, blue rin siya, di ba? Ayan, blue font with underline. Ayan. So, actually, lahat sila ay links. Yung lahat ng blue na nakikita ninyo. So, itong Instructional Technology and Learning Sciences Department, meron siyang color blue siya and then may underline. And then dito sa paragraph sa baba, yung WebAIMS online course, color blue din siya while yung the rest ng paragraph is dark gray. And then meron ding please contact us directly for payment by check. Yung check is color blue, purchase order, color blue din, wire transfer, color blue din. So mga links sila. Pero at first glance, hindi mo mapapansin na link sila. Kasi yung color nila, which is blue, is almost as close dun sa dark gray na text, di ba? So kung tayo nga na walang problema sa sa vision, hindi natin agad napansin na may link pala dito sa paragraph na to. How much more yung may mga low vision na hindi agad nila distinguish yung color na blue dito sa dark gray. So if we're going to make links perceivable, dapat easily distinguishable din siya from surrounding text. So tama yung pagkaka-implement dito sa first paragraph na aside from may ibang color siya, meron din siyang additional indicator na link siya or interactive siya, which is itong underline. Ayan. So magandang gawin nating practice yun kung nagde-design tayo or nagde-develop ng website na yung mga links na ganyan, na lalo na yung mga inline links na nakasama sa paragraphs is merong aside from the color, meron ding additional na indicator na links sila like yung underline. Yeah. So any questions about dito sa first na principle, perceivable? Any questions? Okay, if wala, let's proceed to operable. If may question kayo, pwede kayong mag-type dun sa chat. Baka meron akong nasabi na medyo malabo, gusto niyo malinawan, you can type dito sa chat. Yeah. So let's proceed dito sa second na principle, which is operable. So itong operable,
sinasabi niya na dapat yung mga users na-navigate nila yung site, nagagamit nila yung mga controls, mga buttons, mga interactive elements. So basically, na-operate nila yung website. They can use it kung ano man yung supposedly dinesign mo para dun sa website na yon. So na-navigate ba nila ng maayos yung website or yung web page? Nakiklik ba nila yung mga buttons or na-activate ba nila yung mga buttons? Ina-allow ba yung mga users na gawin kung ano yung supposedly dapat gagawin nila, like yung mga forms, mga ganon. Even using with using assistive technologies. Halimbawa, may mga links dyan, may mga buttons dyan. Kahit ba hindi gagamitan ng mouse, kahit keyboard lang, ma-access ba yung ano na yon, yung mga links and controls na yon? Ma-activate ba yung mga buttons na yon using just the keyboard? Ayan. So kung kanina, yung lahat na nag-start sa 1 ay under ng perceivable, ito namang operable, nag-start sa number 2, yung ano niya, yung number niya at saka yung success criteria. Ayan. So again, examples, the user can navigate the website without using a mouse. Balik tayo dito sa isang ginawa kong example kanina. So hindi ako gagamit ng mouse, keyboard lang gagamitin ko. So I'll press tab. Ayan, bakit wala nangyayari? Ayan pala. So may lumabas dito na ang tawag dito is skip link. Ito yung ideally first link na available sa isang web page. Ginagamit to para mag-skip sa papunta sa content yung yung navigation. Hindi ka na kasi kung keyboard user ka, magta-tab ka lahat diyan. Dadaan siya dito sa lahat ng navigation links, di ba? Bago pa siya makarating sa main content. Ayan dito. So dadaanan pa niyan. Paano kung sobrang daming links diyan? Di ba may mga website tayong na-encounter na merong mega menu na pag daan mo dito halimbawa sa isang menu item, meron pa siyang mga submenu. Merong maraming links, merong konti lang links, merong yung submenu, meron pang sub-submenu. So kapag ganun, nagiging hassle yung pag-navigate ng isang keyboard user papunta dun sa main content ng website. So kung marami ka na, kung nakailang balik ka na dun sa page na yon, hindi ka na matutuwa na mag-navigate pa ulit-ulit dun sa navigation niya. Yan. So itong skip link, yun yung purpose niya. So pag press mo niya, nandun ka na agad sa main content. Hindi ka na dadaan dito sa navigation. Yan. So ito, na-navigate ko siya using just a mouse, just a keyboard. So, kumbaga, dun sa success criterion na to, pasado siya. Yeah. So another example, the user can fill out a form without being constrained by time limits. So may mga ganitong form na may mga time limits. Halimbawa yung sa, usually na-encounter ko to sa mga may financial any websites na related sa finance. So halimbawa sa banking or mga e-wallets. So minsan yung mga registration nila, it's mainly for security purposes na na may ganong time limits. Pero kung mag-i-implement ka ng ganon, dapat meron ka ding way para dun sa mga taong nangangailangan ng mas mahabang oras na ma-extend yung time nila. So kagaya nitong nasa screenshot. So pwede mong i-click yung link, itong button na extend time by 10 minutes. So even if halimbawa paisa-isa lang yung kaya mong i-type sa keyboard, hindi ka mauubusan ng oras. Kung halimbawa sobrang habang form yan, tapos allowed ka lang ng 5 minutes to fill out the form, paisa-isa lang yung pagpindot mo sa keyboard, tapos mabagal pa. So mauubos yung 5 minutes mo na yun, baka hindi mo pa nakakalahati yung form. So the way to accommodate those people is by extending itong time or having a feature na mag-allow sa kanila na ma-extend yung time limit nila. So kumbaga
na-implement mo yung security layer, pero you're also accommodating yung mga disabilities nila. Ayan. So sabi ni Jerome, yung video OTP, 2 minutes lang. Super hirap habulin. So yun, mga ganong klaseng barriers yung nakaka-cause ng frustration sa mga tao na may disabilities. Yeah. Another example under ng operable is the user can stop or disable any animations. So marami siguro dito sa atin gumagawa ng website, may mga slider, may mga carousel na automatic na nagsa-slide, mga kung ano-anong animations yung nandyan. Excuse me. So sa akin kasi, mini-minimize ko na talaga yung animations, yung mga ganong effects. Kasi hindi naman talaga sila nakaka-add sa functionality ng website. Minsan nga, mas nakaka-affect pa sila sa loading speed. Pero if ever, halimbawa yung mga clients talaga, minsan gusto nilang may ganon. Kung merong, halimbawa na automatic na nagsaslide yung carousel, automatic nagpe-play, we should provide a way sa mga users na i-pause yung mga ganong klaseng animations. And may mga na-encounter ako actually na ganito na carousels na automatic. So meron naman pause button. Pero ang nagiging problema, itong pause button na to, hindi siya accessible by keyboard. So kung magta-tab ka, hindi siya yung focus, hindi napupunta dun sa pause na button. So yun yung isa sa mga common na barriers na nakikita ko sa mga previous sites na na-check ko when it comes to this success criteria na meron nga siyang pause button pero hindi naman accessible by keyboard. Kasi may mga plugin developers or mga developers ng mga ganitong klaseng code na instead of using the button HTML tag, gumagawa pa sila ng sarili nilang component. So gagamit lang sila ng div, i-style nila as button. Tapos yun na yun. Yung div kasi hindi siya focusable by keyboard naturally. Pero yung button, kahit wala kang ilagay na kung ano-anong effects dyan, focusable siya by keyboard. So, ewan ko, hindi ko maintindihan yung ibang developer bakit instead of just using the HTML tags na available na, gumagamit pa sila nung nagtatry pa sila ng mga hacks na it's more work for them actually. So, yun ang hindi ko maintindihan. Yeah. So, kung meron kayong mga ganyang ginagawang websites, watch out for mga ganong limitations. Another example, there are no elements that flash more than 3 times in 1 second. Kasi itong mga flashing lights, it can trigger seizures sa ibang tao na merong mga ganong cognitive disabilities. So kung merong epilepsy patient na nagpunta sa isang website na may mga ganyang klaseng flashing lights, flashing animations, pwede silang matrigger. Yung seizure issues nila pwedeng matrigger ng mga ganong klaseng effect. Yan. So as much as possible, huwag tayong maglagay ng ganon. Pero in case kasama siya dun sa content, kung halimbawa video na alam natin na mayroong ganong flashing lights, lagyan natin ng warning. And of course, wag mong i-autoplay yung video. Dapat you should give them the opportunity na hindi na lang i-play yung video na yan. And if wala naman silang ganong problem, tsaka lang nila i-play. Ayan. So any questions dito sa second na principle? Tatanong ako pero gusto ko lang talagang humigop ng kape. Ayan. If wala, let's proceed sa third principle, which is understandable. Ayan. So kanina, perceivable, nakikita mo yung page
operable. So gumagana yung page pero understandable ba siya? Ayan. Madali bang intindihin yung pagka-design nung page, yung layout niya? Kapag ba isang tingin mo, alam mo na, ito yung logo, ito yung navigation, ito yung mga blog posts. Madali bang maintindihan? Kumbaga, as much as possible, dapat nga predictable yung, very predictable yung ating ginagawang mga design. And hindi siya for aesthetic purposes talaga, kundi for user experience. Good UX trumps good design or good aesthetics. Yeah. So kung mas naiintindihan ng user kung ano yung nangyayari dun sa web page, mas maganda. Ibig sabihin, mas accessible siya. Ayan. Kapag ba nasa isang web page ka, alam mo kung nasaan ka sa doon sa buong website. Halimbawa, nag-land ka sa isang article, alam mo ba kung nasaan ka sa sa website na 'yon. So, ang nakakatulong diyan halimbawa yung mga breadcrumbs, if you're familiar with that term. Yung mga breadcrumbs yun yung parang list of links. Diba? home/blog/ yung title ng article. So, para alam mo na itong page na currently nandito ka, under ito ng blogs. And then itong blogs is kumbaga one level ng homepage. So, yung gano'n. Nakakatulong yung mga ganong klaseng navigation. Ayan. Tapos yung mga yung mga components ba like kung merong mga complex na forms, hindi ba siya mahirap intindihin? Kapag may halimbawa may clinic ka na button, yung nangyayari bang action is yun yung ini-expect mo? Halimbawa, may button dyan na download our brochure. Tapos pag-click niya ng button, biglang nag-close yung website. O di ba parang gulatin mo sila. Yung nauusong meme ngayon na gulatin mo sila. Pag-click ng button, imbis na mag-download yung file, nag-close yung page. O di ba? Parang nagulat ka. Ayun. So dapat kung ano yung sasabihin dun sa sa button or sa interactive element, ganun sa pinipredict mangyari ng user yung mangyayari. Ayan. So may question si Jerome, sa understandable po ba mag-under yung states ng form elements? Yes. Actually yung sa forms kasi maraming nakaka-cover dyan na principles. Actually yung sa number 1 yung perceivable na meron din siyang doon. Kumbaga may overlap itong mga principles na to. Ayan. Perceivable, operable, understandable. Actually, kahit yung yung number 4, yung robust. So lahat yan. Lahat ng principles, mako-cover niya itong mga forms. Yan. Medyo complex talaga yung mga forms. So lahat naman na nag-start sa 3, so under siya ng understandable. So tingnan ulit natin itong mga nandito. Ayan, 3.1.1, yung language ng page. 3.1.2, language ng mga parts. 3.1.6, pronunciation. Ayan. 3. Ito, 3.3.2, labels or instructions. Ito about ito sa forms. Yan. Labels or instructions are provided when content requires user input. Yan. So, isang example, content does not change when an element receives focus. Ayan. So, yung kanina nagtatab ako dito sa sa isang web page. So, meron kasing pag-tab mo, nagbabago minsan yung content nitong isang section. So it's a failure dito sa na to, sa success criteria na to. So I think bihira lang naman din yung mga ganong klaseng example. Pero it happens din na minsan kapag yung pag-hover mo ng mouse, may magbabago na content or may context. So dapat on click lang yung nagiging changes para hindi nagiging disruptive dun sa user experience yung mga nangyayari. Another example, hindi ko na-insert yung Ayan. The navigation is consistent throughout the site. So ito na lang, pakita ko tong live na website.
So ito yung navigation, di ba? Dito yung logo sa left, yung navigation links, items dito sa sa right side. So across the website, ganyan yung ganyan yung itsura ng navigation. So consistent siya. So yan, ganun pa rin pagpunta mo sa isang page. And then pagpunta mo sa sunod na page, ganun pa rin yung itsura ng navigation. So consistent siya throughout. Hindi yung pagpunta mo sa homepage, iba yung itsura ng navigation. And then pagpunta mo sa sunod na page, iba naman yung itsura niya. Or even iba yung items na nakalagay sa kanya. So nagkakaroon ngayon ng disruption ng normal flow ng expectations ng mga users. So that's bad UX, yung yung ganong klase ng navigation na paiba-iba. Yan, another example, ayan, yung tinatanong ni Jerome. Form fields have associated labels or instructions. Ayan. Maraming notorious sa na to actually dito sa failures na to, na instead na lagyan ng ganitong dito label. So makikita niyo to, may dalawang example dito. Yung isa may label sa taas yung field. Itong isa wala siyang label pero meron siyang text dito inside ng field kung ano yung tinatanong niya. So ang label niya is how many kittens do you need? So itong first example nandito siya sa taas nung select drop down. And then dito sa isang example, wala siyang label. So yung how many kittens do you need, nandun siya sa select drop-down mismo. Kasama siya sa mga options. So siya yung default na selected. So ganito rin yung mga ginagawa natin sa mga opt-in forms. Yung enter your name, enter your email. Hindi na natin nilalagay itong label. Instead, ang ginagamit natin is yung placeholder. Ayan. Sinong guilty dyan? Huwag nang umamin. So, ito yung isa sa mga common na accessibility issues na nangyayari sa sa mga forms. Yung hindi gumagamit ng labels. And minsan naman, may ganitong label. Pero programmatically, dun sa code, hindi siya associated dito sa input form input field na ito. So, meron siya, halimbawa lang dyan na ang ginamit niya is paragraph tag. So, yung P, nandyan, how many kittens do you need? And then nandito yung input field. So visually okay naman siya, 'di ba? Ma-associate mo siya dun sa field. That is kung cited ka. So walang problema sa iyo. Pero there are users na nagde-depend sa code, sa maayos na code para maintindihan nila kung ano yung hinihingi mo na information. So dapat ito ang gamit dito is label na HTML tag dito sa na to, sa how many kittens do you need. Tapos yung label na yon naka-associate dito sa ID nitong drop-down form, nitong drop-down field. So label, tapos merong attribute na for equals, tapos yung kung ano yung ID nitong field na ito. So ganun yung tamang pag-implement ng mga labels. So hindi lang siya basta may label dyan na visible is okay na. Dapat associated siya programmatically with the input field. Ayan. So may question ba about that? Any follow-up question doon, Jerome? Copy lang ulit ako. Ayan, wala na po. Salamat. Ayan, next example natin is yung language. Ayan. The language is identified programmatically. So madali lang naman to. Usually kung gumagamit tayo ng mga CMS like WordPress, so yung mga theme usually naka-indicate na kung ano yung language nung page. And ma-modify natin yan doon sa settings. WordPress user kasi ako, kaya yun yung nagagamit ko na example. So if meron kayong ibang CMS na ginagamit, so tingnan nyo lang dun sa settings page nung ginagamit yung software. So dapat yung HTML tag pa lang meron nang naka-indicate na language. So in this case, ito ay Spanish. Ayan. So that means na yung buong document is supposedly Spanish. Ngayon, in some cases, merong multiple languages in one page, di ba? So, dun sa HTML, ang i-define mo na language dun is yung primary.
And then yung halimbawa merong isang paragraph na in English naman. So yung paragraph na yun, lalagyan mo ng attribute na lang and then equals yung anong tawag dito? Hindi siya short code eh. Yung code ng language. So halimbawa ito, English yung English yung paragraph inside of a Spanish document. So yung paragraph tag, lalagyan mo ng attribute na lang and then specify mo yung English na code. Ayan. Para yung mga screen readers kasi, na-identify nila yung mga difference in languages na yon and nasasabi nila ng tama dun sa user. Yeah. So another example, yung abbreviations. So mahirap maintindihan kapag yung isang page is puro may mga terms, may mga words, may mga abbreviations na ginagamit na hindi mo alam kung ano. So dapat sa mga ganong cases, like kung may abbreviations, dapat naka-identify siya. So halimbawa itong sentence na nandito, example, HTML is the best thing since sliced bread. Yan, ganun. Tapos itong HTML, kapag hover mo sa kanya, lalabas yung hypertext markup language. Ibig sabihin, ina-identify niya kung ano yung ibig sabihin nitong HTML na abbreviation. So ang ginagamit dito na tag is ABBR, so abbreviation na HTML tag. Sa mga jargons din, pwede nyong as much as possible avoid yung paggamit ng mga ganong jargons or mga terms na technical. Dapat madali siyang maintindihan. Dapat actually merong success criterion para sa reading level. Although I think AAA na siya, so hindi siya talaga required. And hindi ko nahanapin ito reading level. Ayan level AAA nga siya. So hindi siya required pero mas maganda na kung gagamit ka ng ganun is dapat naka-define sa para sa users. Kasi minsan kailangan naman talagang yung i-include yung mga ganun. Halimbawa nagtuturo ka ng marketing, syempre gagamit ka ng mga terms about marketing na kumbaga included dun sa na yun, sa educational material na yun. And then explain mo dun sa user kung ano yung ibig sabihin nun para hindi sila manghula kung ano yung context ng word na yun. Yeah. So any questions pagdating sa understandable? Yeah. If wala na, proceed tayo sa last na principle which is robust. So dito sa robust, inaano niya na yung users, pwede silang gumamit ng iba-ibang devices, iba-ibang technologies na walang loss of content or walang change of content. So very applicable to sa sa mobile browsing. So kung yung isang page halimbawa binu mo siya sa desktop, tapos paglipat mo sa mobile, okay, sa tablet, walang pagbabago ng content, walang pagbabago ng context, walang nawawalang content. So essentially responsive. 'Yun. Kasama din diyan yung code dito sa kumbaga it falls under this principle na dapat maayos yung code mo. So very heavily affected dito yung work ng mga developers. So for example, yung mga dito na pala tayo. For example, yung mga opening and closing tags ng HTML, dapat tama yung pagkakagawa mo niya. Dapat yung opening and closing, may mga HTML tags na may opening and may closing. Dapat parehas silang present. Kasi kung may opening lang, walang closing, magugulo yung display ng ng web page mo. Although yung mga browsers natin ngayon, nakaka-adapt sila sa mga ganong errors minsan. So kahit may ganong error, parang nare-remedyohan nila. Inaayos niya automatically yung mga ganong errors minsan. But still, dun sa iba na yung halimbawa yung browser nila is hindi pa updated,
or medyo lumang klase ng browser yung gamit nila or na device. So walang ganong klaseng capability. So affected yung ano nila ngayon, yung view nung web page na yun. So another example, yung content is compatible with different devices. Ayan. So kahit anong gamitin na device, kahit anong gamitin na operating system or browser, maayos pa rin yung presentation nung web page or nung app. Well, yung ibang cellphone is hindi naman kayang i-accommodate yung mga ganong app. So at least yung kung ano yung kaya niyang i-accommodate, hindi nagbabago yung content. Magbabago man ang itsura kasi minsan pwede mong gawing portrait, pwede mong gawing landscape, pwedeng gawin mong simplified na walang styling, pero yung content walang nawawala. Yan. Another example, dynamic elements of programmatically set status, properties, and values. So kagaya ng mga buttons, yung buttons actually yung button na HTML5, very ano na siya, very almost complete na. Halimbawa kapag click mo, sasabihin niya kung ano yung na-click yung ano na yung status niya. Kapag mayroon ding mga modals, yung mga pop-ups, dapat ayan sa next ano na pala example. Na kapag nag-pop up siya, dapat i-announce ng screen reader na merong lumabas na pop-up. So yung iba kasing mga ganong elements, yung pagka-code sa kanya is wala siyang indication na may lumabas na ganon, may lumabas na pop-up. So if you're a screen reader user, hindi mo alam na may ganon na palang element na lumabas dun sa web page. Lalo na kung notification siya. Isip tayong example. Halimbawa, checkout page. O kaya add to cart. Ay, checkout page na lang. So, nandun ka na sa final step. Na-enter mo na yung payment details mo. Tapos ngayon, click mo na yung final button. Tapos ngayon, pag-click mo, so nakita mo may indicator na na processing siya. Tapos yung success message is lumabas lang sa pop-up. Ngayon, yung screen reader user, hindi niya alam na may lumabas pala na pop-up notifying them na successful na yung transaction. So hindi nila alam, kumbaga naghihintay sila, hindi nila alam na okay na pala yung transaction. O kaya kung nagkaroon man ng problem, hindi nila alam na meron palang problem. So kumbaga yung pagkagawa ng mga pop-ups na ganon, dapat ina-announce nila dun sa screen reader kung ano yung status na nung element na yon. Or kung ano yung content nung pop-up or nung notification. Para alam ng user kung ano nang yung nangyayari. Kahit hindi niya nakikita yung screen, alam niya kung anong nangyayari. So pwedeng i-announce na form is sent successfully. There was a problem with your submission, ganyan-ganyan. So mas maganda, di ba? Kahit hindi mo nakikita yung nangyayari sa page, alam mo pa rin. Kasi nino-notify ka nung assistive technology na ginagamit mo. Yan. So after nito, ano ba yung next steps natin? Ayan. So further review of the WCAG. So basahin niyo yung sinend ko na, yung dinownload niyo na na checklist, o kaya mas maganda kung mare-review niyo itong WCAG document sa W3 website. O kaya kapag meron kayong project, pwede niyong i-review kung ano lang yung related dun sa currently you're working on. Kung halimbawa, puro form, sa form yung ginagawa mo ngayon, you can review all the success criteria na related sa form. Ayan. Isa pa, check your website against WCAG issues, WCAG success criteria. So, gawa kayo ng manual audit. Yung website nyo, i-check nyo against dyan sa checklist. So, kahit start lang with level A. Check nyo isa-isa yung mga success criteria dyan. And tingnan nyo if yung website nyo ay pasado dun sa mga success criteria na yun. Kumbaga, sort of practicing yourself sa pag-manual audit. Kasi sa pag-audit ng accessibility, hindi enough yung gagamit ka lang ng Wave, ng Axe, ng mga automated na checker.
dapat talaga merong kasamang manual. Ayan, learn about ARIA. So itong ARIA, it's another standard na ginawa ng W3C. Additional information siya na ginagamit ng mga developers para yung mga HTML elements ay makapag-convey sila ng further information sa mga assistive technology users. So kagaya yung nasabi ko kanina, na kapag yung pop-up lumabas, ina-announce niya dun sa user kung ano yung nangyayari. So yung ARIA yung responsible sa ganong klaseng technology. So magandang pag-aralan din 'yan. Ano pa? Ayan, use best practices when developing websites. Gawin na natin 'to, wag na tayong mag-stick dun sa mga bad practice na ginagawa natin before. O baka actually primarily sinasabi ko lang 'to sa sarili ko kasi yung mga nakamulatan kong practices, hindi ko alam na bad practice pala sila. So, I keep reminding myself na yung mga ganong klaseng practices, wag na nating gawin. So, if you're very new to web development, to web design, to accessibility, mas maganda kasi wala ka pang i-unlearn na bad practices. Kumbaga, puro best practices na sana yung matutunan mo and gawin mo. Ayan. Ayan, any questions na dito sa ating webinar? Any questions? Pwede kayong mag-chat o kaya pwede kayong mag-open ng mic para you can ask. Salamat sa checklist. You're welcome. Yung one-click accessibility plugin po sa WordPress, na-try nyo na po ba? And okay po ba siya? Actually, hindi ko pa na-try itong one-click accessibility na plugin. Dalawang plugins pa lang ang natandaan ko na nagamit ko related sa web accessibility. Hindi ako sure sa pangalan ng isa. I think web accessibility lang din yung name niya. Ang developer niya is si Joe Dolson. So si Joe Dolson isa sa mga contributors ng accessibility sa WordPress na platform. So itong plugin niya, nakakatulong talaga siya na magkaroon ng yung mga elements na nakakatulong sa accessibility na add niya, yung ibang elements lang. And then another plugin na gamit ko is for every website talaga na ginagawa ko, ginagamit ko tong accessibility checker. Type ko nga dito sa accessibility checker by Equalize Digital. Kung nandun kayo sa community natin, sa group, may pinost akong article about this na itong accessibility checker. Binigyan siya ng funding ng NASA na mag-implement ng isang feature na sa front end makikita mo yung yung mga issues dun sa website mo. So dahil funded siya by NASA, free na siya free na siya na feature. Actually, itong accessibility checker, meron siyang pro version. I think 150 ang isang license for one site per year. Pero yung free version, maganda na siya, as in yung mga features niya, pwede mo nang gamitin sa pag-check ng accessibility issues ng website mo. So ang ginagawa lang nito, chine-check niya yung mga potential issues sa website, like mga color contrast, kung yung mga links mo ba ay walang text. Halimbawa, gumagamit ka ng mga icons lang, hindi naman alam ng screen reader kung ano yung icons na ginagamit mo. So dapat meron kang nakalagay na text alternative doon. So yung mga ganong klaseng issues, yun ding mga headings na nagsiskip ng level. So from H1, bigla naging H4 na yung kasunod. So
Yung mga ganong klaseng issues na madaling ma-detect ng mga automated checkers, na-detect niya. Yan. And then it will tell you kung paano mo siya aayusin. Yan. Pero meron ding mga ano, actually this should be another topic altogether. Itong mga tinatawag na accessibility overlays. Yan, i-mention ko na din. Merong mga plugins na ganyan na ang premise nila is kapag in-install mo siya, i-detect niya yung mga errors sa web page mo and aayusin niya. So ganun yung I'm not sure if I should mention some brand. Type ko na lang. Atong iba. Ayan, yung mga ganyang yung mga ganyang brands. So, ang tawag diyan as accessibility overlay. Baka may napansin kayong mga ganyang feature sa ibang website, no? Yung merong icon ng accessibility sa corner. And then pag-click mo, lalabas yung isang box na may mga icons na halimbawa increase text size, use dyslexic font, use tawag dito. Ano pa ba yun? Yung dark mode, basta mga ganong iba-ibang klaseng mga options. And kung baguhan ka sa accessibility, you'd think na, ay, ang ganda, ang galing. Kasi nagpo-provide sila ng options sa mga users na gawing accessible yung website. Di ba? Kumbaga, first impression mo sa ganun talaga, maganda. However, yung mga taong may disabilities talaga na gumagamit halimbawa ng screen readers or ng ibang assistive technologies, yung experience nila parang napapasama pa ng mga ganong klaseng accessibility overlays. I encountered one case na yung isang website, okay naman siya. So, nagagamit siya ng user gumagamit ng screen reader. So, usable yung website. Pero nung isang araw, biglang gumamit ng overlay yung may-ari ng website. Hindi na niya ngayon ma-access using a screen reader. So kumbaga yung experience niya mas napasama pa nung accessibility overlay. So yung mga ganun kasi maganda siyang tingnan para sa mga typical na tao na wala namang disabilities o hindi naman talaga gumagamit normally ng mga assistive technologies. Pero sa mga tao na gumagamit ng assistive technologies, nadidisrupt yung nila, yung normal workflow nila. Kasi sila, nakaset na yung nila, yung software nila, nakaset na yung screen reader, kung may ginagamit silang magnifier, nakaset na yung lahat. Kumbaga, para sa lahat ng website, applicable yung settings nila na ngayon. So, hindi naman, kumbaga, kung ikaw yung user, hindi ka naman ganito, magbigay ako ng example. So, meron kang halimbawa, cellphone. Tama ba? Iba na lang. Laptop. Meron kang laptop. So, yung laptop mo, di ba, naka-configure na yan. Alam mo na yung mga software. Alam mo na yung mga settings ng mga ginagamit ng software para kung ano man yung website na puntahan mo, ano man yung apps na i-run mo, na siya, kumbaga tailor fit siya. Naka-customize siya dun sa workflow mo, sa behavior mo sa paggamit ng laptop. Ngayon, pagpunta mo halimbawa, pumunta ka sa isang bangko, mag-register ka, tapos papagamit nila sa'yo yung computer nila, and then iba yung operating system, iba yung font na ginagamit, iba yung colors, iba yung setting, iba yung lahat-lahat. 'Di ba? Nadidisrupt ngayon yung mo, yung workflow mo. So kahit i-offer nila 'yon, hindi pa rin hindi pa rin magandang experience sa'yo. Unlike kung gagamitin ko na lang yung computer ko para mag-register diyan sa May na-encounter akong ganun pala sa bangko na nag-register ako para dun sa nila, sa user account, na dapat ang gagamitin daw yung computer nila kasi yun yung secure. So instead na ibigay sa akin yung link kung saan ako magre-register,
ng account, hindi nila binigay kasi dapat dun sa bangko mismo gagamit ng computer. So parang ganun yung nangyayari ngayon dito sa uh, overlays. So pwede tayong mag-discuss niyan on a different webinar. So if you want yung mga ganong klaseng topic, punta kayo dun sa link na sinend kanina ni Kat. Yan. Sige, I'll let Kat take Send ko over. ulit. Yan. And ulitin ko rin yung yung sinabi rin niya na feedback. Actually, ako personally hindi ako masyadong confident kung maganda ba yung pagtuturo ko or kung may naintindihan ba kayo or kung maayos ba. Basta ganun. So I depend heavily on your feedback kung saan yung pwede ko pang improve. Be as honest as you can. I don't mind kung sabihin nyo ang pangit naman ng boses, ang bilis magsalita, parang ganyan. That's okay. I'll take it as constructive criticism. Basta mas ma-appreciate ko kung mag-give kayo ng feedback para sa sunod, alam ko na kung ano yung i-improve ko. Alam ko na kung anong klaseng example yung nag-work sa inyo, anong klaseng way of teaching yung mas tumatatak sa inyo. So, mas ma-appreciate yung ganun. Ayan. And thank you again sa pag-attend. I hope na may natutunan kayo. If you can also post yung mga takeaway ninyo dito sa webinar natin na to, and then tag niyo yung Web Accessibility Philippines na page. We would really appreciate it. Kahit wag na akong itag. Shy type ako eh. Yeah. Take over 2 minutes lang. Ayan. Sure. Okay, ayan. So, ayan guys, I sent the links. So, first off, gusto namin i-promote si WordPress Accessibility Day. Ayan. So, it's a 24-hour free event ni WordPress. Matayo pala yung buhok ko. Sorry naman. 24 hours na tama. And I'm proud to say that our founder, si Gerson, ay isa sa mga speakers ng WordPress Accessibility Day. Woo! Yan. So, sign up kayo. Free lang yan. Super free lang siya. Yeah, so marami tayong matututunan dyan. No? So, huwag kayong masyadong ma-intimidate sa word na WordPress, especially if hindi WordPress yung gamit nyo sa pag-build ng website. Maraming topics na kino-cover dyan. So, 2 days ito na 24 hours. So, obviously, 48 hours straight ito. Yan. So, yeah. So, sign up. And then next, yon. So, join our Facebook group. Also, nakalimutan ko ilagay yung link. Please like and follow our page din. So, same name naman, Web Accessibility Philippines. Yan, palike na din kasi nagpo-post din tayo ng content doon. And then, as mentioned by Gerson, please suggest topics din. Pwede kayo mag-suggest dyan or mag-vote. Kunyari, nailagay na yung topic na gusto nyo, i-upvote nyo siya para i-cover natin siya sa susunod. And then, lastly, yung feedback form. Ayan, so, 2 pa lang kami sa team ngayon and important for us to get your feedback para alam namin kung saan tayo pwedeng mag-grow pa. Yon. Okay. Anything else? Oh yeah. Oo, yun actually. Oo. So, next month, ayan. So again, we will try to do monthly webinars, free monthly webinars. So next month will be very exciting. So we will be inviting, hindi kami ang mag-share doon, hindi si Gerson. But we will be inviting guests. Ayan. Pwede na ba? Ayan. Kusino. So we will be inviting guests. And the goal for that webinar is to have parang first-hand experience with people with disabilities. So we will interview them, we will ask them, paano ba kayo nagnanavigate? What's your experience? Yung mga ganyan. So in order for us to know or to understand kung bakit importante itong web accessibility, kailangan malaman natin first-hand from them, 'di ba? So one of our guests actually andito si Rhea. Ayan. Hi Rhea.
So, yeah. Yes, So, hello. abangan nyo na lang. Ayan. Abangan nyo yung announcement. So, I hope na maka-attend din kayo next month. So, September, last Wednesday of September. We'll post more details soon. Every Okay. last Wednesday of the month yung ano natin, yung schedule ng webinar. Yes. Rhea, by the way, isa siyang malupit na accessibility auditor. Kaya aside from yung first-hand experience niya of using assistive technologies, meron siyang technical knowledge pagdating sa web accessibility. Isa rin siyang certified web accessibility professional. So ako hindi pa ako certified. Siya pa lang yung kilala kong Pilipino na certified. Si Rhea actually first time kong maka-encounter ng Pilipino na certified sa web accessibility. So ano yan? #goals yan. Ayan. So, yeah. So, I guess kung wala ng mga questions, yeah. So, remind ko lang ulit, pa-click na lang ng mga links na sinend ko sa chat. And I think we can end the call now. Yeah. Thank you so much ulit sa pagpunta, guys. Maraming salamat. Hope to Thank see you you. next month.